Isa sa pinakamalaking pagkadismaya sa kaliwa ay ang katotohanang tinalikuran nila ang kanilang mga tradisyonal na kaalyado, ang mga kababaihan para na makipagsabwatan sa mga Islamist at mga refugee mula sa ikatlong mundo na naghahanap ng asylum. Pasensya na, hindi na bago ang mga asylum seeker na nagugulo sa mga kababaihang kanluranin. Ipinakita ko na sa inyo dati ang mga video na ito. Tingnan mo ang doktor na ito sa tren sa Berlin. Hinawakan niya ang kamay ng isang babaeng alam nang guguluhin siya nito. Tapos gumawa pa ng malaswa at bastos na kilos. Walang bago. Maraming beses na itong nangyari at naipakita ko na rin sa inyo ang daan-daang ganitong video dati. Tingnan ninyo ang babaeng Aleman. Nagsasabi sa mga Aleman ang dinaranas ng mga babaeng tulad niya. Pero ang mga duwag at inutil nilang politiko ay walang ginagawa. Hinahayaan nilang gahasain ng mga taga-ikatlong mundo ang kanilang kababaihan. Maiisip mo ba ang isang lipunan? Ibig kong sabihin, kapag umabot na sa ganung antas ang lipunan mo, na wala ka ng pakialam sa mga kababaihan at mga bata ninyo. Tama ba? Oo, palagi itinuturing na madaling isakripisyo ang mga lalaki. Alam mo, matagal na tayong namamatay sa trinsera. Ang mga lalaking yon ay pupunta at mamamatay sa trinsera para iligtas ang kanilang mga kababaihan at anak. Ayaw nilang gahasain ng mga mananakop ang kanilang kababaihan at mga anak. Tama? Ganyan talagang nangyayari sa kasaysayan ng tao. Pero ngayon lang, o baka hindi lang ngayon, pero ngayon lang sa panahon ng kapayapaan na patuloy na lumalala ang mga ganitong bagay at wala namang ginagawa ang mga namumuno natin. Ibig kong sabihin, may pagkakatulad dito sa Imperyong Romano. Kaya nung ikatlong siglo, ang mga Romano ay binabahari ng mga Bisigot, Vandal, at iba pang mga taong tinatawag nilang barbaro noon, habil tumatakas sila kay Attila, ang Han. At pumasok sila sa Imperyong Romano, at hindi sila napigilan ng Imperyong Romano. Hindi ko alam kung bakit. Akala ko noon, mas mabagsik sila noong mga panahong yon. Pero gayon pa man, dahil ang Imperyong Romano ay pabagsak na rin, kaya inisip nila na, hayos lang na gamitin ang mga taong ito at isama sila sa lipunang Romano. Masamang ideya. Hindi magkasundo ang mga historiador sa tunay na dahilan ng pagbagsak ng Imperyong Romano, pero tiyak nilang kabilang dito ang pagdagsa ng mga asylum seeker bilang isa sa mga dahilan. Dahil pagkatapos, nakapasok sila sa militar, nakapasok sila sa burokrasya na Imperyong Romano. At kung hindi kayo magkatulad ng mga pinahahalagahan, wala kang obligasyong gawin ang tama. Mga kaibigan, kung ako ay Muslim, tapat ako sa Islam at sa komunidad na Muslim. Hindi ko nirerespeto ang inyong mga batas. At hindi ko sinasabi ito ng walang basehan at makikita ninyo ito saan man sa paligid ninyo. Nangyayari ito sa paligid ninyo. Sige, tingnan ninyo ito. Pauwi na kami mula sa kasiyahan noong 11:00 ng gabi. Nakapalda, nakatakong, at maayos ang itsura namin. At sa totoo lang, may isang kotse sa gilid ng kalsada na nagsimulang bumagal. Tapos binaba ang mga bintana nito. Kaya, ng mga tao mula sa ang imigrasyon, mga tao, taga Maghreb. Sa simula pa lang, sinasabihan na kami ng magandang lakad mo, miss, at iba pa. Sinasagot namin sila na hindi kami interesado at doon, narinig namin ang gagahasain kita, maruming puti. Natatakot ka, di ba? Natatakot ka, maruming puti. At ayun, ganon yun sa kahabaan ng 20 metro. Kaya sinasabi ng mga alimanang babae sa mga lalaki sa bansa nila ang nangyayari sa kanila. Hindi ito ang prioridad. Mas inuuna pa ang mga migranteng lalaki kaysa sa mga alimanang dalagita at kababaihan. Hindi pareho at hindi lang ito nangyayari sa Alemanya. Nangyayari ito sa buong kanluran. Tingnan mo ito. Bagong video ito ng batang babae mula Hilagang Silangan kung saan ibinahagi niya ang karanasan bilang teenager na papaligiran ng mga migranteng lalaki sa komunidad nila. Ang unang karanasang ikinuwento niya ay nang sundan siya ng isang lalaking Aprikano papuntang paaralan. Binigyan niya ng benefit of the doubt ang lalaki na kalaunan ay napatunayang pagkakamali. Pakinggan natin siya. May isang lugar na dati kong piniterhan. Hindi na ako nakatira doon ngayon. Sa ngayon, nakatira ako sa isang magarang lugar. Nakuha namin ang bahay ng sobrang mura. Pero sa dati kong lugar, mayroong isang malaking problema na nakakalungkot. Mga migranteng lalaki ang nag-aabang sa mga hintuan ng bus at sa loob ng bus para mga haras at kaya sexual na abusuhin ang mga batang babae at kabataang babae. Harang. 2 sa mga beses na sinundan ako papuntang paaralan ay ganito. Habang naglalakad ako sa tapat ng isang hintuan ng bus, sinundan ako minsan. Isa yon. Walang nakikitang mali dito ang kaliwa.
Madali kong naiintindihan ang iniisip ng mga lalaking ito. Napakadali kong maintindihan yan, kaya ako pang magsulat ng libro tungkol dyan. Tinitingnan nila ang mga babaeng ito. Hindi nila nakikita ang isang bata. Hindi nila nakikita ang isang babae. Hindi nila nakikita ang isang tao. Para silang mga nasamsam sa digmaan. Ginagawa nila ito. Ginagawa nila ito. Isa akong dating Muslim. Alam ko ito. Kahit ang isang tapat na liberal na Muslim na nakatira sa London ay magsasabi nito sa'yo. Isang South Asian na lalaki, tapos isang itim na lalaki, hindi siya Nigerian, sigurado ko hindi. Binanggit ko lang dahil alam ko. Ang itsura ng lahing Nigerian, hindi ko alam masyado tungkol sa iba pa sa kanila, pero at talagang nakakatakot talaga, ibig ko sabihin, noong unang beses na sinundan ako papuntang paaralan, tinititigan niya ako. Tinititigan niya ako habang dumadaan ako sa may hintuan ng bus at sabi ko, Megan, kalma lang, halatang hindi siya sanay sa kulturang ito. Halatang nakatitig siya kasi baka normal lang sa bansa nila ang tumitig. Hindi porket siya yon, hindi ibig sabihin pedophile na siya. Yun Iyon lang ang ginagawa masasabi nito ko. ngayon. Pedophile siya, mahal. Tara na. Huwag kang magpaloko sa pain na yan. Huwag mong itigil ang pagbigay sa kanila ng benefit of the doubt. Sige, sa tingin ko marami pa siyang gustong sabihin. At pagkatapos, parang sinundan niya ako papuntang paaralan. Tuloy lang. Gusto mo pa bang marinig iba? Dito nga pala ay Hilagang Silangan. Oo, noong unang linggo ko dito, sosyal ang lugar pero katabi lang ng metro na di masyadong sosyal. Sa unang linggo ko doon, may lalaking Arabo na nakatingin sa bintana o telepono ko habang pauwi ako at nakita namin siya. Na parang pinapanood ang kapatid kong babae. May video ako pero hindi pwedeng ipakita dito. Nangyari rin ito sa England at sa tingin ko Pakistani lalaki. Yung babae ay nasa loob ng bahay niya at kinukunan niya yon ng video. Baka nakita mo na ito. Maaaring nakita na ito ng ilan sa inyo. Kinunan nito ng video tapos isang lalaki sa kalsada ang lumapit, nilabas ang maliit niyang dildo at pinaglaruan ang sarili niya. At pagkatapos, ginawa niya lang. Pinutukan niya ang bintana niya, makikita mo talaga. At ang babae ay parang natulala na lang. Nakakadiri ka. Iyan ang normal mga pare. Dapat doon. Dapat nagkaroon ng mga emergency meeting at dapat nagkaroon ng mga emergency policy. Dapat may ganun. Dapat ibinasura ng mga tao ang ECHR kung ano man ang sanhi ng lahat ng yon. Pero hindi yon ang nangyari. At sa halip, nagkaroon tayo ng 10,000 kababaihan at mga batang babae na inabuso. Nagbago ako, na comfortable talaga. At sa totoo lang, ganun din ako. Nilapitan nila ako, parang in-scout ako ng gang. Ano nangyayari? Ang dalas na nito. Pagkatapos ng sumunod na linggo, naglalakad kami pa uwi mula sa isang lokal na kainan. Hindi ko tawag na restaurant kasi hindi naman sosyal. Parang pub siya, hindi ko na lang sasabihin ng pangalan. Take out siya at paborito ko talaga doon. At yung parehong lalaking Arabo, sinundan niya kami pa uwi. Na talaga nakakatakot. At ito, hindi ito bihirang karanasan. Dati, mataas ang tiwala ng mga tao sa isa't isa. Ibig kong sabihin, hindi ko alam kung may kapatid siyang lalaki o mga tito o tatay na pwedeng magsama-sama at makipag-usap. Alam mo yon? Pero hindi ganito dapat ang lipunang kanluranin. Mga pare, isang babaeng nag-iisa. Naalala ko pa ang mga panahong yon. Ganon pa rin sa Australia. Pero sana at mukhang hindi na rin magtatagal dahil nangyayari na rin ito ron, kahit mas maliit ang saklaw. Pero dapat ay malayang nabubuhay ang isang kabataang babae at doon nanggaling ang ideya na hindi kailangan ng mga babae ang mga lalaki. Dahil yon ang antas ng panlipunang hirarkiya na naabot ng kanluran. Kung saan ang 20 taong gulang na babae ay maaring manirahan sa bahay at sa 99 sa 100 pagkakataon ay ligtas siya. Oo, paminsan-minsan may nangyayari. Pero sa ganitong antas, hindi ito dati nangyayari. Sa loob ng 6 na linggo, papasok na ako sa grade 11. Parang nung isang taon lang ito. Pero sa loob ng 6 na linggo, bago ako pumasok sa grade 11, 3 babae mula sa palehong lugar ay palang mga 10 minuto ang layo mula sa bus stop kung saan ako sinundan. Hinaharas sila ng isang Arabong migranteng lalaki sa bus pala. Sobrang natakot silang tatlo, wala pang 14 na taong gulang.
Naghahanap pa siya ng mapapang-asawa. Tumakbo silang takot palabas ng bus habang hinahabol ng lalaki. Hindi ito bihira mga kaibigan. Ewan ko kung nakita niya na, pero ilang beses ko na itong ipinakita sa inyo. Alam niyo kung paano niya sinabi na naghahanap ng 14 na anyos na asawa ang lalaki. Baka iniisip ng iba sa inyo na kalokohan o nagsisinungaling siya. May video ako para sa lahat ng meron ako at may isa pang folder. Tumigil na rin ako sa pag-iipon ng video. Meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 hanay. Mayroon akong 30 video na ito. Oo, 30 video. Lahat ng ito ay pare-parehong mga video. Tama ba? Gusto kong ako ang unang makaranas ng maraming bagay sa'yo. Bibigyan mo rin ako ng pagpipilian dahil ang ginagawa ko para sa'yo. Kailangan ko ring maging mahinahon. Hindi pa ito ang pinakamasama. Pagkatapos ay itataas mo ang karne. Ganoon nga. At kung ano man ang sinasabi niya, yun mismo. Yun ang luhikal nilang layunin. Yun ang gusto nilang gawin. At tapos, itong lalaking nakita mo lang, nahuli siya ng isang vigilante group. Nakalimutan ko ang pangalan ng grupong yon. Sobrang daming trabaho ng pulis at wala na silang magawa dahil sa DEI training at iba pa. At hindi pa sila pinapayagang tingnan ng mga kahina-hina lang tao kung hindi puti ang mga ito. Nag-aalala silang matanggal sa trabaho. Papunta sa co-op. Interkwa, Awo. sige. Walang ginawa dito, sabi ng pulis, hindi pwede. Lahat ng ito ay literal na akin. Oh. Literal na mandaragit sa hayop na yan, wala tayong magawa. Dahil wala pa naman siyang nagawang masama. Huling bahagi. Ginagawa nila ito dahil nakakalusot sila sa kanilang lahi at kultura at maaari normal ito sa kanilang bansa. Hindi. Hindi ito normal doon. Alam mo ba ang mangyayari sa kanilang bansa? Kapag may gumawa niyan, pupunta ang tiyuhin niya at ang buong angka nila at papatayin ang taong yon. Ito ang dahilan kung bakit nila ginagawa ito. Dahil iniisip nila, sa bansa ko, hindi ko magagawa ito ng walang kaparusahan. Dito, itong mga magagandang dalaga at batang babae ay naglalakad-lakad at walang mga lalaki na pipigil sa akin. Kaya sila sobrang nasasabik. Hindi sila natatakot sa mga lalaki ng kanduran. Hindi nila kinatatakutan ng mga ito. Hindi sila natatakot sa pulis natin. Dahil sa pinanggalingan nila, mas mahigpit ang prinsipyo o parusa ng lipunan nila para kontrolin ang ganitong pag-uugali. Pero hindi ko masasabi yan ng sigurado dahil hindi ko alam. At pagkatapos pa niyan, meron pa talaga silang paghamak. Hindi nila nakikita ang mga ito. Hindi nila nakikita ang mga kaluranin bilang kapantay na tao. Nakikita nila ang mga ito bilang, basta. Mga nasamsam sa digmaan. May alam ka ba sa kultura ng ibang tao? Ako, isang isnang Kastila at sa Africa lang napuntahan ko. Pero nakakadiri talaga. Parang sanain mo na lang sarili mo. Pupunta ako sa plaza kasi gusto kong bumili ng pagkain. Sa tingin ko, bibili ako ng pagkain ng kuneho o kung anuman para sa mga kuneho ko. Kasi dati may mga kuneho ako. At mayroong isang sobrang habang daan papunta sa plaza. At ang isa ay parang tabi ng bakod. At may nakita ako, akala ko noon ay Somalian. Pero ngayon, habang tinitingnan ko, sa tingin ko ay Eritrean o kung paano mo man ito sabihin. Eritrean siya? Nakihiga siya sa damuhan? Kinukunan niya ng video ang dalawang teenager na naghahalikan sa upuan. Hindi yan sa gilid ng burol kung saan karaniwang humihiga at nabibilad sa araw ang mga tao. Nasa tabi siya ng bakod. Wala pa akong nakitang gumawa ng dati. Anong kagaguhan yan? At halos nasa ilalim siya ng upuan, kasama ang kanyang telepono. Nagkukunwari siyang may tinitingnan lang sa telepono, pero nadaanan ko siya. Sana hindi ako kasama sa video na yon. Hindi ba't nakapagtataka na laging sinasabi sa'yo na huwag angkinin ang kultura nila? Palagi nilang inuulit na kultura nila yon, kaya dapat igalang natin ang kultura ng iba. Multikultural. Pero paano naman ang kultura ng babaeng ito? Paano naman ang kinag-business mong kultura? Seryoso, normal lang naman ang mga ganitong bagay. Naglalambingan ng mga teenager sa paaralan, kolehiyo, o saan man. Kapag kapwa nila gusto, lumalabas sila. Normal lang yon. Huling gusto mo yon. Pero hindi normal kung may taong mula sa ikatlong mundo na pupunta dito at parang creepy kang kinukuhanan ng video. Nagsasalsal. Hindi normal yon. Kaya bakit sinasabihan ng mga taga-kanluran na igalang ang kultura nila, pero hindi baliktad? At hindi lang yon, matagal nang sumuko ang kanluran. Mga migrante ang mga ito. Hindi rin masabihan ng kanluran ang mga matagal nang nakatira doon na igalang ang katutubong kultura. Name, tingnan mo, itong isa, kinukunan niya ng video yung dalawang teenager na yon. O may isang problema ng pedophilia na dapat solusunan. At kailangan nang itigil ng mga tao ang pagpapatahimik sa mga biktima na nagsasalita. Dahil lang, well, ayaw natin magmukhang racist.
Parami ng parami ang mga tao ang lumilipat sa kanan dahil iyon na lang ang tamang panig. Hanggang doon lang ang pagpapakitang tao ng kabutihan at empatya ang kapipinsala sa sarili. Darating ang punto na. At tingnan mo, sa totoo lang, hindi malusog na empatiya para sa mga taong walang empatiya o simpatiya sa'yo ay gagawing mas walang empatiya ang sarili mong lipunan. Kapag labis ang empatiya, dapat mo itong bawasan. Yan ang mangyayari. Pero ang digmaan na ito laban sa islamisasyon ng kanluran ay magpapatuloy pa ng 10 taon. Kaya abala tayo sa susunod na 10 taon.